Oh, glory to Jesus. So ngayon po, tayo po yung magpapatuloy dito po sa atin pong series na inumpisahan po nung nakaraan pong linggo. Tungkol po yan sa mga ebidensya or proofs sa existence ng Diyos. Kasi nga po, ang naging concern natin nung mga nakaraang linggo ay may mga parents po na nagiging nag-aalala dahil ang kanilang mga anak ay nandun na sa puntos na parang hindi na naniniwala sa Diyos. Naghahanap sila ng ebidensya. Ang problema, hindi alam ng mga magulang kung papaano ito sasagutin dahil nga siyempre naman, mga magulang, wala din namang training kung papaano ipapaliwanag sa mga anak na totoo ang Diyos. Hindi lang dahil sinabi ng Biblia o hindi lang dahil itinuro ng kung sino ng mga magulang o ng pastor, ng pari o ng ministro, kundi dahil merong mga ebidensya. At nung nakaraan pong linggo, pinag-usapan po natin ang unang ebidensya. At yan po yung tinatawag po natin na cosmological argument. Anong ibig sabihin po niyan? Ito po yung existence po ng universe. Na ang itinuturo po dyan, everything that begins to exist has a cause. Meron pong pasimula. Ang universe ay naririto dahil merong naging simula. Ang sinasabi ng mga scientists po, yan po yung Big Bang. Pero sinong nag-umpisa ng Big Bang? Hindi po pwedeng by chance lang yun o basta na lang nangyari. Ang paliwanag po doon ng Biblia in Genesis chapter 1 verses 1 to 3, ang sabi po doon, in the beginning, God. Ayan. God in the beginning, or in the beginning, God. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ang pasimula at nag-umpisa po ang creation. Ang sabi sa verse 2, the earth became formless or was formless and the Spirit of God was hovering over the darkness of the surface. And then in verse 3, he said, then God said, let there be light. Boom! Yun po yung Big Bang na theory na tinatawag ng mga scientists. Ang atin pong pinaniniwalaan po dyan is that's what happens when the Lord said, let there be light. Whew! Oh, so creation po siya. So the cosmological argument, and we studied it last week. Kaya kung hindi nyo pa po yung napapanood, panoorin nyo po yung broadcast po natin last week about the cosmological argument. The universe began to exist, so it must have a cause which is identified as God. Yan yung Diyos na atin pong kinikilala. So if you want to know more about that and you were not able to watch last week, balikan nyo po siya sa post at alam ko po na makakatulong yan, especially if you desire na inyo pong tulungan ang inyong mga anak na matutunan, maunawaan nila na totoong may Diyos, hindi lang sabi-sabihan. Yan ay totoong may ebidensya. Yan nga po ang una, the cosmological argument, the existence of the universe. Ang pangalawa, next to the existence of the universe is what we call the fine-tuning argument. Ano po ang ibig sabihin po ng fine-tuning argument? Yan po yung kaperpektuhan ng kondisyon ng ginawa ng Diyos na universe para ang buhay ay para magkaroon ng buhay. Ayan po. Kung bakit po nagkaroon ng buhay under the heaven, in the universe that God created, it's because the Lord fine-tuned it perfectly for life to exist. Dahil kung hindi po perfecto, wala pong mabubuhay po even microorganism, kahit po tayo, kung hindi po ito ginawa ng Diyos na ganito. So, ito pong fine-tuning argument po na ito, ay marami tayong gagamitin po ng mga illustrations, pero basically po, kung ating ipapaliwanag ito sa ating anak, ang fine-tuning argument po ay nagsasabi na dahil ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, ginawa niya ang universe, lalo na ang earth, nakasama nito, na maging maayos, perpekto, para manatili ito sa kung ano yung kanyang original na disenyo at magkaroon ng buhay na magpo-flourish kagaya ng ating nakikita po ngayon. Dahil kung hindi po ito well fine-tuned, hindi tayo magtatagal, mauubos po tayo dito. Ito po ay nasusukat po dito po sa tinatawag po na mga constants and qualities in the universe that are finely tuned to allow life. Ito pong fine-tuning po na ito, ang isinasuggest po nito ay meron pong intelligent designer who is God.
Ano po yan? Meron pong tatlong constants po na tinutukoy po ang mga scientists at yan po ang atin pong i-discuss po ngayon. Ang una po na na-mention po sa pag-aaral po na ito ng mga dalubhasa, ang una pong tinutukoy po nila na constant po ay yung tinatawag na gravitational constant. I-discuss po natin yan. Ang pangalawa po ay yung cosmological constant. Ang pangatlo po is yung electromagnetic force. Atin po yung pag-aaralan, bagamat parang masakit sa tenga, ano yon? Atin po yung pag-aaralan sa mababaw na paraan, maiintindihang paraan na pwede mong i-explain sa iyong mga anak upang sila'y maniwala, anak, tunay na may Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, walang mundo, walang universe, walang tao. Ang sabi nga po nung akin pong anak, nung aming anak, nung pinag-uusapan po namin yung discussion natin last Sunday, ang sabi po niya, sabi ko, nak, what do you understand? What did you understand in our lesson? How would you put it in your own words? Ang sabi po niya, no God, no us. Di ba? Yung 30 minuto kong itinuro, isinamarize niya in one sentence. Ang sabi niya, no God, no us. So, ito po ay kadugtong po niyan, no intelligent God, no us. So, dahil ang Diyos po ang lumikha at siya'y matalino, alam niya ang lahat, nagagawin itong perpekto para maging buhay tayo, yun po ang ginawa po niya. So, ano po yung una pong elemento po na magiging ebidensya po natin? So, let's explain this with an analogy or paghalin tulad. I-imagine nyo po ang magnet po and some metal objects. Unahin po natin itong gravitational force po, ha. Yun pong magnet, hinihila po niya yun pong metal na papalapit po sa kanya. Yan po ang explanation din, just like how gravity pulls things towards the earth. Sakto lang po ang gravity. Bakit po? Kung hindi po nagwo-work po ang gravity at hindi perfect po ang disenyo ng Lord dun po sa gravitational force, ang mangyayari po niyan, kapag ang gravity po ay medyo weak or medyo strong, hindi natin magagawa na lumakad ng tama, ng properly on the ground. Ano mangyayari po? Ang mga planeta at ang mga araw, stars, wouldn't form correctly, and life, kung ano yung alam natin, ay hindi po mag-e-exist. So, ito po yung una pong mineasure po nila ng mga scientists. Actually po, meron po itong mathematical computation, kaya nasabi po nila yung gravitational constant. Kung konting lakas ang nadagdag, baka hindi na po tayo magagawang humakbang kasi nakadikit na ang ating paa sa ground. At kung medyo mahina naman ang gravitational force, pag ikay tumalon at nagbabasketball kasamang June, baka ikaw ay dumiretso na sa buwan dahil hindi ka nabababa. So, perfect po ang gravitational force na ginawa po na ito ng Panginoon. So, mainam po yan na atin pong ma-explain po yan sa ating mga anak. At kung pwede nga po, magkaroon pa kayo ng activity. Pwede kayong kumuha po ng maliit po na magnet na merong iba't iba pong mga metal objects. Pwede nyo pong ipakita po sa kanila kung paanong hinihila po ng magnet po yung mga metal objects po na yan. At i-explain nyo po sa kanila na ang universe po, ang mundo natin ay ganun din. Kumikilos din po siya. Malaki nga lang parang ang Earth po ay napakalaking magnet. Pero kung hindi sakto ang magnet na yan, tayo po'y titilapon sa lakas po ng spin ng Earth as it revolves around the Sun, ay magtatalsikan na po tayo. Napakabilis po nito. Hindi natin mamimeasure sa pinakamabilis na sasakyan. Napakabilis po ng spin ng Earth. Pero hindi tayo gumagalaw. Hindi tayo tumitilapon. Hindi tayo tumatalsik kahit na napakalakas ng spin po niyan. Because of the perfectly fine-tuned creation of God. Saktong gravitational force. And without this constant gravitational force, ay tatalsik po tayo dito at magkakabangga-banggaan po ang mga planeta at mga bituin.
Yan po ang isa pong ebidensya po na pumapaloob po dito sa yung word na ginamit po natin is fine-tuning argument. Perfectly para mag-exist tayo at mabuhay tayo. The constant gravitational force. So maganda po yun, may illustration pa, pwede nyo explain sa inyo mga bata. Alam ko na sa biyaya ng Diyos talagang mabubuksan ang isip nila kasi aware po sila sa magnet, how it works. So ang earth po ay parang malaking magnet na ang mga tao, ang building, ang lahat ng nasa ibabaw ng earth ay parang mga metal objects na nakadikit sa malaking magnet na ito. Pero dahil tayo gumagalaw, tama lang ang magnet para tayo makamove, pero hindi naman mahina upang hindi tayo magtalsikan at hindi tayo manatili dito sa earth. That's how the fine tuning of the gravitational force na ginawa ng Diyos perfectly. Whew! Praise the Lord. Kung malakas po ito, ulitin ko, kung malakas ang gravitational force ng Earth, tayo po hindi makakatakbo. Baka si Michael Jordan na tinatawag na Air Jordan, ang kanyang maging talon lang ay mga 4 inches or 5 inches or 1 foot maximum. Pero hindi po nakakataas po siya ng talon because of the perfect gravitational force. Nakakagalaw tayo ng komportable at hindi naman tayo nagkakabangga-banggaan dahil po sapat lamang ang lakas. So yan po ang una, ang gravitational force that's constant. Ang pangalawa po ay yun pong tinatawag na cosmological constant. Ano naman po ang ibig sabihin? Kapag sinabi natin cosmos, alam po natin na universe. It refers to the universe, the known universe. So, ang cosmological constant po is like how the universe inflates or expands. If the constant ay masyadong mataas, the universe would expand too fast and nothing would stick together. Hindi po siya talagang makalat, wasak. At sa sobrang lakas po niyan ay hindi po magkakaroon po ng balanse. Ngunit kung ito naman po ay masyado pong mahina, the universe wouldn't expand enough and everything would collapse. So that is the explanation. Kailangan na constant po at perfect po ang pag-expand po ng universe, and that's how God created. Para maging balanse, manatili tayo sa ating posisyon at hindi magkarambola ang mga objects sa ilalim ng langit. So ano po ang importance po niyan? For the universe to be just right for stars, planets, and life, the cosmological constant has to be perfect. And praise the Lord, God made it like that. Kaya po hindi po nagsasalpukan, nagbabanggaan ang mga planeta, ang mga bituin, ang mga galaxies. Purihin ang ating Diyos. Dahil kung wala po itong cosmological constant po na ito, ang ating galaxy, humampas na po siya sa katabi nating galaxy. Maari pong ang atin pong solar system, humampas na siya sa kabilang solar system because there are literally billions of stars out there na hindi nagsasalpukan, at kita nyo naman kung gaano kalaki ang ating sun, pero ito po'y napakaliit kumpara sa mga bagay na nandyan sa kalawakan. Pero order po may order. Bakit nga po? Kasi ginawa ng Lord perfectly. So ano po ang pwede po natin pong magipong analogy po dito? Ang ginagamit po nila dito usually po na illustration sa mga bata, para sa mga bata. Isipin nyo po kung kayo po ay mag-i-inflate ng balon. Hihipan nyo po yung balon. Kung inyo pong hihipan yung balon ng masyadong hard, what will happen? It will burst. Puputok siya. Boom! Nakita na natin yan ng maraming beses. But if you don't blow enough, it won't inflate. Gamitin naman natin sa bola. Kapag ang bola po ay iyong hinangina ng masyado pong mataas, ay mag-explode po yan. Ngunit kung hindi naman din siya masyadong sapat ang hangin, mahihirapan naman siyang mag-bounce. It won't work perfectly as it is designed. Kaya nga po, meron pong standard waste. Meron pong standard measurement na ginagamit. Para yan po yung ginagamit sa mga professional sports. Now, ang atin pong sanlibutan ay perfect po ang pag-expand, so that everything will be in its proper place, everything will be constant, everything will have proper balance. Kasi kung hindi po,
ay magsasalpukan ang mga naririto po sa ilalim ng langit. So yan po ang itinuturo po ng salita po ng Panginoon, that He has designed everything, all the things na nandito po sa ilalim ng langit. In fact, ang sinabi pa nga niya, He plays and calls the names by its name. Meron ang stars ang tinutukoy po niya. So yan po yung una, gravitational constant. Ang pangalawa po is cosmological constant. Ulitin ko po, gravitational constant, ang explanation po niyan, kapag ka po hindi constant ang gravity, ang magnet ng Earth, kapag medyo mahina, tayo po'y magtatalsikan na dito sa mundo. Baka yung iba sa atin nasa Mars na or nasa Moon na. Pero kapag sobrang lakas, hindi naman tayo makakagalaw, mabilis tayong mapapagod at hindi po magiging habitable ang Earth. Pero dahil ginawa ng Lord na perpekto po, nandito tayo komportabling nakakagalaw at nagagawa ang mga bagay na nais nating gawin. Ang pangalawa po, cosmological constant. Kapag ang universe po ay sobra pong napa-expand ng mabilis, tayo po ay magbe-burst, mawawala ang order, at kapag ka masyado pong mabagal, ganun din po, everything would collapse and there will be no life on earth. Okay po? So, ang pangatlo po ay yung tinatawag na electromagnetic force. Ano po yung electromagnetic force? Ito po yung analogy. Ang ginamit po na analogy po dito ay yun pong Lego bricks. Ang akin pong mga anak ay mahilig po sa Lego. Yan po yung mga blocks na maliliit na perfect po ang pagkakapasok dyan para makapag-build ka, for example, ng building or ng sasakyan. So yun pong mga blocks po na yun, they stick together because of the little bumps and little holes. This sticking together is like the electromagnetic force. Kapag ka gumamit ka ng ibang brand, hindi siya ganun ka-fit kagaya ng puro Lego. Opo. Kasi po, perfect po siya para sa isa't isa. Ayan, parang kayo ng asawa mo. Pero, yun po ang analogy po yan, yung electromagnetic force. Ano po yung konsepto po nito? Yun pong electromagnetic force, make sure that atoms stick together to form molecules. Hindi man natin na ma-expand po yan yung atoms and molecules. Basta ang naalala ko po lang, atoms make up everything. Everything is made up of atoms, ang sabi ng aking anak. So, ibig sabihin po niyan, tama po yung composition po nito para mag-fit po ang mga bagay-bagay na kinreate po ng Panginoon. So, the electromagnetic force, if it's weaker, atoms wouldn't stick. Hindi po sila for example, ito pong bagay na ito, this would integrate kung ang atoms po ay weak. But if it is stronger, ano naman po ang mangyayari? Atoms would stick too tightly, and ang explanation ng mga scientists, chemical reactions necessary for life wouldn't happen. Hindi po magkakaroon ng baby, hindi po mabubuntis ang babae, hindi po dadaloy ng ang dugo ng tama, lalapot po siya masyado at hindi tayo mabubuhay. Ganon din po sa mga plant, sa mga hayop. Ganon din po sa lahat ng may buhay. Hindi po magigipong mananatiling buhay for long kung hindi po perpekto yung electromagnetic force na tinatawag. Yan po, ito po ay very scientific po ang explanations po dito, na kaya kung ang mga scientists na hindi Kristiyano ay makikinig dito, talagang tatanggapin nila ito ng buo, ay masasabi nila, totoo nga na meron pong Diyos. So ano po ang importance po nito? This force needs to be just right for atoms to form the things we see and need, like water, air, and our bodies, our blood, everything. Kung hindi po perfect po yung electromagnetic force, there is no life. There is no you, there is no me. Kaya nga sabi ng aming anak, no God, no us. Di ba? No God, no us. So, nawa po ito po ay maging malinaw po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya kung atin pong gagawin po yung Lego na naging illustration po natin, maaring siya po ay laruan lang, pero it
plays a very important role in explaining to children. Kung wala po kayong Lego sa bahay po ninyo, pwede po nyong ipanood po sa internet, Lego building. So makikita nila po yung pagpapatong-patong ng malilik na bricks po na ito, na habang nag-uumpisa parang walang kwenta ang ginagawa, pero maya-maya makikita mo ang ganda na ng binil nila na castle, ang ganda ng binil nila na sasakyan, kasi po they perfectly fit for each other. So ganun po siya, perfect. Ang atin pong pinag-uusapan po dito is the electromagnetic force, just right force enough for things to stick together and function properly, like yung atin pong pinag-usapan, katawan natin, ang water, ang hangin, ang ating dugo, ang ating laway, even the sperm and the egg cell, how they collide each other and develop the child in the tummy of the mommy. So lahat po yan. Kung wala po ang Diyos, life is impossible and there's no point for existence. There is no reason why we will be alive. Wala po, dahil ang Diyos po ang nagdetermine po niyan, dahil sa kanyang katalinuhan. Perpekto po yung cosmological constant, yung electromagnetic field and gravitational force. Perpekto po siya, kaya pwede po nating masabi, praise the Lord. So meron pong isa pong illustration po na pwede nyo pang gawin sa mga nagbe-bake. Kung hindi po perfect lang ang temperature, kapag masyadong napalakas, halimbawa, nag-bake ka na ngayon, pwede mong ituro sa iyong anak, nag-bake ka na. So yung iyong binake, may harina, may mantika probably, or sugar konti, at kailangan mong ilagay sa oven. So sa oven po, kailangan perfect lang yung temperature niya para ito'y maluto. Hindi masyadong malakas kasi masusunog, hindi naman mahina kasi mahihilaw. Just right, perfect temperature. Ganun po ang creation po ng Panginoon. Kung tayo po ay masyado pong napasobra dun sa ibang aspeto, sa mga constants na pinag-usapan natin, gravitational force, cosmological aspect, and the electromagnetic field, ayan po, hindi po talaga tayo mabubuhay, hindi po tayo mag-i-exist. Kaya every time na merong question ng ating mga anak, mainam po na ito po ay atin pong ibalik natin sila dito at pag-usapan natin kung papaano bang ginawa ng Diyos na napakaganda ang pagkaka-create ng Panginoon sa mundo, sa sanlibutan, sa universe para tayo ay mabuhay. So dito po sa fine-tuning argument po, meron pong tinatawag po ang mga scientists po, yung kaliitan po ng probability, ng tsansa, na kung hindi ang Diyos ang kumilos, kung walang Diyos na namamagitan, kung walang Diyos na nagdisenyo, life would be impossible. Para po siyang, ang ginamit po nung isa pong scientist, I like this illustration, para daw siya na yung chance of making everything happen just as was what we see now, para daw yan na meron kang isang dart arrow, nandito ka sa side ng universe, nandito ka, at ibabato mo siya dun sa kabilang side ng universe na halos ganyan lang kaliit. Halimbawa, kahit na ganito lang kaliit, yan, kailangan na tamaan mo siya dyan. Nasa kabila kang side ng universe, nandito sa side ng universe yun. Ibabato mo. Ganun yung chance na tumama. Kung chance ang pinag-uusapan kung bakit meron tayong universe. Pero hindi nga po, imposible nga po yun. That's how impossible it is. That's how impossible it is for the universe to exist and life to flourish kung hindi ginawa ng Lord na perpekto ang pagkaka-fine-tune dito. Yung gravitational force, electromagnetic field, at yung cosmological constant na tinatawag po natin. Tama po lamang ang gravity, tama po yung expansion ng universe para manatiling in order ang lahat ng naririto. Tama po yung atom composition, electromagnetic field for everything to stick together just perfectly. Kaya, kung ang mga totoong scientist po ay scientist, they base their reasoning in science, wala po silang magiging argumento pa dahil alam po nila na ito po ay totoo. I just don't understand why they can't accept these facts. And these are facts, verifiable facts.
Kaya ang sabi nga po ng Biblia, dun sa binasa nating passage po, ano ang sabi dun sa verse, the fools in Psalm chapter 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. So kung ang tao'y hindi naniniwala na may Diyos, siya ay hangal. It is not the lack of evidence. That's the reason they don't believe there is God. It is not the lack of evidence, it is the suppression of evidence. That's why they don't believe that there is God. But as for us, para po sa atin, naniniwala tayo na may Diyos. Dahil pa lang sa dalawa pong ebidensya po na yon, the cosmological argument and the fine-tuning argument. Ano nga yung cosmological argument? Everything that begins to exist has a cause. Naririto ang universe, hindi by chance na naririto to, merong nagpasimula, at ang nagpasimula niyan ay yung walang simula, ang Diyos. Ulitin ko po, ang Diyos ang simula. Siya ang nagpasimula ng universe, ngunit siya ay walang pasimula dahil siya nga ang simula ng lahat ng bagay. Ang atin naman pong fine-tuning argument, ginawa ng Diyos na perfectly fine-tuned ang gravitational force para tayo po'y manatili na normal ang buhay, nakakapamuhay ng maayos, hindi tayo nagtatapon-tapunan sa outer space dahil sa perfectong gravity. Yun pong cosmological constant, hindi po nagkakarambola po ang mga galaxy and stars sa universe dahil sakto lang po ang expansion ng universe, at yun naman pong electromagnetic field na everything is made up properly, ang air, ang water, ang ating body, ang dugo natin, ang laway natin, everything. As in everything, it's perfectly fine-tuned by the intelligent creator, God. Whew! Kung ito po ay hindi paniniwalaan ng mga tao, di ang kanila pong nagigipong relihiyon ay ang kanila na pong sarili. Ang Diyos nila ay ang kanila ng kaisipan kahit na walang kapaliwanagan. Pero dahil tayo naniniwala sa ito, sa konsepto ng nakikita natin sa sanlibutan, pwede po nating sabihin sa ating mga anak, ang Diyos ay totoo. Pwede po sa mga nasa bukid, maaring wala kayong oven, wala kayong tinapay na minamasa, ang meron kayo ay kamote at saka po lutuan. Ayan. Kung walang nagbabantay sa niluluto, kung masyadong iinit ang tubig dahil sa lakas ng apoy, anong mangyayari? Masusunog. Masusunog ang niluluto. Kung mahina naman ang apoy, hilaw, 'di ba? Kung ang sinaing mo ay sobrang dami ng apoy at hindi mo kinontrol ang apoy, ang sinaing ay masusunog, 'di ba? Maglungag ka, masunog na siya. Pero kung iyo namang masyadong hihinaan, mahihilaw ang kanin. So dapat perpekto mong binabantayan para ang kanin ay maluto ng maayos. Hindi pwedeng maluto siya by accident. Kailangan mo siyang bantayan. Ikaw ang magsiset ng temperature upang maging maayos ang resulta. Ganon din po sa universe. Ang Diyos ang nag-fine-tune ng lahat kung bakit ang bawat isa at ang lahat ng bagay ay nagpa-function perfectly because of His fine-tuning intelligence. That is the God that we are worshiping and the God that we are serving. Tunay na karapat-dapat siya na ating sambahin. So yan po ang pangalawang ebidensya na may Diyos dahil po sa Kanya pong pagkakalikha perfectly sa mga bagay na nakikita natin. Yun pong tatlo pong aspeto po na yon, ang perfecto pong gravity, the perfect constant gravitational force, cosmological constant, ang perfect na expansion ng universe para ang lahat ng bagay ay manatili sa Kanya pong order, at ang electromagnetic field para po ang atoms po ay perfectly mag-stick together para po may hangin na tama, tayo pong nahihinga, meron pong tubig na naiinom, dumadaloy ang ating dugo, nabubuo ang bata sa sinapupunan, kasama po siya. That is how intelligent our Creator is. Kaya ang tunay, may Diyos na buhay. At yung Diyos na yan, atin pong patuloy nakikilalanin. Basta ang mahalaga lang muna ngayon ay maniwala tayo na kung walang Diyos,
wala tayo. Kagaya nga ng sabi ni John David, no God, no us. But because we are here, there must be God. Purihin ang ating Panginoon. So maraming salamat po. Ito po si Pastor Job Salentino. At tawa tayo po ay patuloy na samahan ng ating Panginoon sa ating mga nagiging pag-aaral. Mga magulang, please pay attention to the needs of your children. Hindi lamang ang pagkain, kundi ang kanila din pong kasagutan sa mga tanong na meron sila sa kanilang isip na makakatulong para sa pagpapatatag ng kanilang pananampalataya sa ating Diyos. At sa mga pinag-usapan po natin ng nakarang linggo at ngayon, ang mga ebidensya na ang Diyos ay totoo, buhay at naririyan, balikan po natin ang mga videos po na ito. God bless you. Bye-bye!